Kalaboso ang isang Chinese national at dalawang kasabwat niyang Pinoy na sangkot umano sa pang-espiya sa mga kampo ng militar, opisina ng gobyerno, pati mga mall gamit ang ilang high-tech na equipment. Ang Chinese national lumalabas na graduate ng isang universidad na kontrolado umano ng People's Liberation Army ng China. Nakatutok si Dano Tingkungko. Ito ang ilang high-tech na intelligence, surveillance and reconnaissance equipment na narecover ng NBI at AFP mula sa sasakyang ginamit ng isang Chinese national at dalawang Pilipinong kasamahan na sangkot umano sa paniniktik sa mga kampo na militar at ilang mga vital installation sa Luzon noong Disyembre. Ang mga gamit na ito hindi raw basta-basta dahil kayang bumuo ng 3D map ng kahit anong lugar na pupwestuhan niya kahit hindi pumasok sa loob. Kayang ipadala real-time at posible umanong naipadala na sa hindi malamang lugar ang anumang datos na nakalap sa mga lugar na inikutan nito. So alarming in the sense na itong mga equipment is capable of producing coordinates. I don't want to sound as an alarmist, pero pwede ho kasi itong gamitin in terms of drone control. Malalaman ho nila yung ating topography. Kasama umano sa inikutan ng grupo ang ilang EDCA sites o yung mga base militar ng Pilipinas kung saan pwedeng magpwesto ng mga sundalo, pati na ilang mall, airport, seaport, opisina ng gobyerno at planta ng kuryente. Ongoing yung investigation namin kung bakit kasama yung shopping malls. Titingnan pa namin yung anggulo na kung saan mag-fit doon sa kanilang modus. Nabuking ang operasyon matapos matunugan ito ng AFP at NBI. Arestado ang Chinese national at dalawang Pinoy na kasabwat. Last December, na-share sa amin ng Naval Intelligence ng Armed Forces of the Philippines ang isang information na merong Chinese group na nagpunta dito sa Pilipinas at nagmamanman sa ating territory. Fortunately, yung aming cybercrime team, with the help of the Special Task Force, were able to locate yung tao. Tinanong ho namin siya kung licensed surveyor ba siya, galing ba siya sa isang private company, military ba siya, or law enforcer, etc. So wala siyang naipakitang permit. Batay sa imbestigasyon, ang sangkot na Chinese national ay isang engineer na graduate ng isang eskwelahang kontrolado umano ng People's Liberation Army ng China. 5 taon na raw itong nananatili rito sa bansa. Nakitaan din daw sila ng mga deposit slip na nagkakahalaga ng 1.5 million pesos linggo-linggo at may financer din daw mula sa China. Kinasuhan na siya ng espionage in relation to violation of cybercrime law. Ang mga kasabwat naman niyang Pinoy, Nag-execute sila ng extrajudicial confession saying that inutusan sila nito na umikot sa ganitong lugar and then i-process itong klase ng equipment through the directives of the Chinese nationals. ayon sa AFP, ito ang pangalawang beses mula nung nakaraang taon na nakabisto sila ng pang-eespiya ng ganitong paraan. Inaalam na raw kung ano ang kaugnayan ng mga ito sa isa't isa. Last year, we also apprehended another Chinese individual who was himself driving an Innova, Toyota Innova vehicle, which had the similar setup of equipment. We are still conducting also the forensics on the equipment, but initially, what we saw in the equipment were pictures of camps, picture ng Fort Bonifacio, picture ng Camp Aguinaldo, picture ng Camp Crame, and so on. So, tinitignan po namin lahat ng connection nitong mga ito. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras.